Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating daily devotion. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. Ang ating verse for the day ay nasa Mga Gawa, chapter 3, verse 21. Siya ay dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Ang dispensasyong ito ay kilala bilang ang panahon ng pagsasauli ng lahat ng bagay. Kapag ang mga tipan, pangako, kaalaman, doktrina at mga banal na kapangyarihan sa pamamahala ng taglay na sinaunang propeta at tagakita ay itatatag at muling itatag sa lupa para sa pakinabang ng sangkatauhan upang maisakatuparan ang mga layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Si Kristo ay dapat manatili sa langit hanggang sa panahon ng pagsasauli ng lahat ng bagay. Ang pagsasauli ng lahat ay bagay ay apokatastasis sa Griego at nangangahulugang muling pagtatag ng lahat ng bagay mula sa isang estado ng pagkasira. Ang lahat ng mga propeta ay nagsalita tungkol sa panahong ito ng milenyo, mula nang magsimula ang mundong ito. Ito ay magpapatuloy sa loob ng 1,000 taon ng kapanahunan ng milenyo. Pagkatapos, ang mga tao ay muling magiging tamad at pakakawalan muli ng Diyos si Satanas upang subukin ang mga tao bago dumating ang wakas. Hindi magkakaroon ng pagsasauli pagtatapos ng libong taon na ito, ngunit 100 lamang ang patungo sa lawa ng apoy. Mahal tayo ng Diyos at gusto niyang magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. Ngunit ang pagpasok ng kasalanan sa mundo ay naghiwalay sa atin sa Kanya. Gayunpaman, ang Diyos ay may kagandahang loob na nagbibigay ng isang paraan upang ang ating relasyon sa Kanya ay maibalik sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Habang tinitignan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapanumbalik, buksan natin ang ating mga puso upang tanggapin ang pangakong ito sa mas malalim na antas kaysa dati. Ang dalangin ko ay na habang nag-aaral tayo ng banal na kasulatan, makikita natin na ipinabalik ng Diyos ang nawala sa sariling nating puso, buhay at pamilya. Mula sa Kawikaan chapter 28 verse 13, ang sinumang nagkukubli ng kanilang mga kasalanan ay hindi uunlad. Ngunit nagpahayag at nagtatakwil sa mga ito ang nakasumpong ng awa. Minsan, sinusubukan nating itago ang spiritual na pagkasira sa ating buhay. Kadalasan ay may maliit na epekto ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi tulad ng sinisira nila ang ating mga relasyon o inuubos ang ating mga pera. Maliit na kasalanan lang naman yun sila, di ba? Pero ang lahat ng kasalanan ay naghihiwalay sa atin kay Kristo. Walang 6 na antas ng paghihiwalay o isang sliding scale. Ngunit natutunan ko na tulad ng aking papel na may hawak na tuwalya, ang isang maagang pag-aayos ay nagliligtas sa akin ng maraming dalamhati sa daan. Ang mga nagtatago ng kanilang mga kasalanan ay nagdurusa, at ang mga nagkukumpisal ng kanilang makasalanan ay nagtatago ng awa. Tulad ko at tulad ng lahat, kailangan natin at kailangan ko ng maraming awa. At ayun lamang po muli, ako si Elijah Paul Jan Valdez, ang inyong lingkod. Dito na nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat.